Dear IFM. Dear IFM. Dear IFM. Sa pagmamahal, dapat matibay ang loob mo. Alam mo ang ginagawa mo at higit sa lahat, kaya mong panindigan ang lahat ng mga ipinangako mo. Pero alam naman nating lahat na hindi madaling gawin yon. Dahil minsan, binibigyan tayo ng rason ng mundo para matakot. Para umatras at hindi na ulit lumingon pa. Na madalas, pinagsisisihan natin ng sobra. Ako nga pala si Oliver mula sa Antipolo City. Noong mga panahong boring ang buhay ko, meron namang isang babaeng dumating at nagbigay saya sa akin. Siya, si Gemma. Maganda, mabait, at talaga namang mabilis mahuhulog ang loob mo sa kanya. Nakilala ko siya dahil sa pinsan kong si Eunice. Noong una, friends lang. Tamang kwentuhan, tamang bonding. Pero habang tumatagal, mas lalo kong nararamdaman na nagiging espesyal na sa akin si Gemma. Parati ko na siyang gustong makasama at kapag kasama ko naman siya, iba yung saya. Ilang buwan ko munang pinag-isipan kung tama ba itong nararamdaman ko. Baka kasi nilalaro lang ako sa puso ko. At sa bandang huli, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Umamin na ako at nanligaw. Hindi mahirap i-please si Gemma. Sapat na sa kanya ang mga simpleng bagay basta galing sa puso. At nagkataon naman na yun ang area of expertise ko. Kaya pagkalipas ng ilang buwan, nakuha ko rin ang matamis niyang oo. Wala pa rin siya. Kakapatay naman yung phone niya kaya di ko siya matawagan. Bakit tumatawag tong si Eunice sa akin? O Eunice, anong meron? Minsan, nasan ka na ba? Nasa mall. Hinihintay ko si Gemma. Bakit? Ano ka ba? Nasa ospital ngayon si Gemma? Ano? Anong nangyari? Saang ospital? Itetext ko sa'yo yung address. Doon ko na lang ipapaliwanag lahat sa'yo. Bilisan mo. Papunta na ako. I-text mo sa akin yung address. O sige. Paging Dr. Di Pasupia. Dr. Di Pasupia, please proceed to the emergency room. Babe, Kumusta na yung pakiramdam mo? okay na naman. Bakit hindi mo sa akin sinabi na masama pala yung pakiramdam mo? E di sana nakapagpahinga ka na lang ngayong araw. Okay lang naman kasi ako kaninang umaga. Ang sabi ni Eunice, kahit masama na raw ang pakiramdam mo, pinilit mo pa rin kumilos kasi naghihintay ako. Kasi gusto kong matuloy yung date natin. Ngayon na nga lang nagtapo yung schedule natin tapos hindi pa tayo matutuloy. Sayang naman. Kahit na. Alam mo, umuwi ka na ha? Magpahinga ka na lang. Day off mo ngayon no? Kita mong nasa ospital ka ngayon tapos papauwiin mo ko. Kasi babe, ayoko lang kasi masayang yung araw mo. Siyempre, isipin mo sa akin na pabigat na lang ako sa'yo. Kahit kailan, hindi ko iisipin yan. Mahal kita, di ba? Gusto kitang alagaan. Pero hanggang kailan? Babe, hanggang saan yung kaya mong tiisin? Kasi sinasabi ko sa'yo ngayon, hindi ako madaling mahalin. Kailangan mong magkaroon ng pasensya, ng tiyaga, lalim ng pag-intindi. Gagawin mo ba yun para sa akin? Oo naman. Alam mo, sinasabi mo lang yan dahil hindi mo pa nakikita yung hirap ng sitwasyon na meron ako. Ilang linggo pa lang naman tayo eh. Paano ko malalaman kung hindi mo sa akin ipapakita?
Kung di pa ako tinawagan ni Eunice, hindi ko malalaman na nasa ospital ka pala. Nahihiya kasi ako sa'yo kasi alam kong pabigat lang ako. Yan o, wag na wag mong iisipin. Uulitin ko, mahal na mahal kita. Hayaan mo naman ako iparamdam yun sa'yo. Pero babe, Boyfriend mo na ako ngayon. Paparamdam ko na lang yun sa'yo. Basta kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Yan ang pinakatandaan mo sa lahat ng mga sinabi ko. Noong una pa lang, alam ko nang may kidney disease, si Gemma. At kahit ganon, pinili ko pa rin siyang makasama. Magpaka-boyfriend sa kanya. Bakit? Kasi mahal ko. Kaya habang naggagamutan siya, ako ang kasama niya. Halos araw-araw parati akong pumupunta sa bahay nila. Pagkatapos kong pumasok sa trabaho, didiretso ako sa kanya para makita kung ano na ang kalagayan niya. Pero syempre kapag galing siya sa dialysis niya, hindi na ako nakakapasok sa trabaho o nagli-leave ako. Hindi ko na pinapansin kahit napapagalitan na ako ng supervisor ko. Maalagaan ko lang ang girlfriend ko. Yan. Teka. Maglalagay ako dito ng unan. Yan. Komportable ka na ba? oo, okay na. Nauuhaw ka ba? Nahihilo? Okay lang ako. Ikaw, okay ka lang ba? Yung itsura mo. Ayoko lang na nahihirapan ka. Oo nga pala. Buti, nasundo mo ko sa ospital. Di ba may pasok ka? Nag-leave ako sa trabaho. Nakakailang leave ka na. Baka mamaya niyan wala ka ng trabahong balikan. Hayaan mo lang yun. Mas kailangan mo ako ngayon. Alam mo, magsabi ka lang sa akin kapag hindi mo ko kayang puntahan. Ano ka ba, may intindihan ko naman yun eh. Lalo na trabaho yan. Hindi pwedeng baliwalain yan. Sandali, may tumatawag sa akin. Hello Eunice, bakit? Loko-loko ka talaga eh, no? Umabsent ka naman nang walang paalam. Mamaya na natin pag-usapan yan. Kasama ko si Gemma, baka marinig pa yung usapan nating dalawa. Hindi ba niya alam na umabsent ka ngayon? Hindi. Alam mo, hindi ko alam kung sasaludo ba ako sa'yo dahil sa sobrang pagmamahal mo o babatukan kita dahil sa pagpapabaya mo sa trabaho mo eh. Alam mo namang ubos na yung leave mo, di ba? Saka ko na ayusin yan. Madali lang kausap yun. Biru-biruin ko lang ng konti, okay na yun. Ayan tayo eh. Uy, pinabalaan kita, insan ah. Kapag ginawa mo pa to, naku, huwag ka nang umasang may trabahong babalikan ka pa. Oo na. Sige na. Mamaya na tayo mag-usap. Bye. Oh, bakit tumawag si Eunice? Wala. Tinanong lang sa trabaho. Sige na, magpahinga ka na. Mamaya na ako uwi kapag nakatulog ka na. Sige. Uy, Insan. Hmm. Buti naman nakauwi ka na. Kakausapin ka raw ni Sir bukas. Okay. Maligo ka muna kaya, bago ka humilata dyan. Di na. Tututbrush na lang ako. Napalitan mo na ba ng bago? Oo, may bago na doon. Unique toothpaste with Max Protect formula. Kasi Max Alaga, Max Protectado with Unique. Mabuti naman kung ganun. O ikaw nga pala, di naman sa kinukontra kita ha. Sa ginagawa mo kay Gemma, kaibigan ko rin naman yung tao. Pero wag mo naman sanang kalimutan na may iba ka pang responsibilidad. Tulad nung trabaho mo. Bilang boyfriend niya, responsibilidad kong alagaan ang girlfriend ko. Oo nga, gets ko yun. Minsan sinasabi ko lang naman na alagaan mo rin yung sarili mo. Baka mamaya ikaw na yung sumunod na bumigay. Sipin mo lang din naman yung sarili mo kahit papano. Ganun pala kapag nagmamahal ka, no? Nakakalimutan mo ang sarili mo. Hindi na baling nahihirapan ka, wag lang ang taong mahal mo.
lahat kakayanin mo, gumaan lang ang loob niya. Pero tao lang din naman ako. Dumarating din ako sa puntong napapagod na. Nauubos ang lakas. Nagsasawa sa lahat ng bagay. Mahal ko si Gemma at hindi ako nagsisisi sa mga ginagawa ko para sa kanya. Kaya lang, napapatanong na ako sa sarili ko. Hanggang kailan kaya ganito ang sitwasyon namin? Paano kung mapupunta rin pala sa wala ang lahat ng pagtsatsaga at paghihirap ko? Paano kung mas nangingibabaw ang pagiging responsableng boyfriend kesa sa mapagmahal na boyfriend? Kumusta na yung pakiramdam mo? Ito, medyo okay na. Mabilis sumepekto yung pain reliever na binigay sa akin ng doktor. Oliver, pasensya ka na. Nataranta ka patuloy dahil sa akin. Ayos lang. Ang importante, okay ka na. Oo nga pala. Baka hindi na kita masundo bukas ha. May meeting kasi kami sa trabaho. Hindi ako pwedeng ma-absent. Okay lang. Walang problema sa akin. Ngayon okay na ako. Baka naman pwedeng magsabi ka na sa akin ngayon kung ano yung problema mo. Ha? Anong problema? Alam ko na may problema ka. Hindi ko lang alam kung problema mo lang ba o problema nating dalawa. Wala lang to. Talaga bang paninindigan mo yan? Pagsisinungaling mo sa akin, ha? Sige na, sabihin mo na. Alam kong may problema ka. Hindi ko alam kung paano ko to sasabihin sa'yo. Kasi hindi ko rin alam kung ano yung nangyayari sa akin. Ano ba kasi yun? Gemma, I'm sorry. Sorry saan? Sorry kung naguguluhan na ako. Sorry kung naduduwag na ako. Ano bang nangyayari sa'yo, ha? Bakit ka ba nagkakaganyan? Hindi ko na kaya eh. Parang habang tumatagal, may nagbabago sa akin. Na parang Kapag kasama mo ko, ang bigat ng pakiramdam mo. Na habang tumatagal, nakikita mo yung hirap ng sitwasyon na meron ako. Na ngayon, nare-realize mo na hindi mo pala ako kayang panindigan hanggang sa dulo. Yun, di ba? mahal kita pero Sinusukuan mo na ako. I'm sorry. Hindi ko pala kaya. Oliver, sinabihan na kita nung una, di ba? Na hindi ako madaling mahalin dahil sa sitwasyon ko. Pero sabi mo, kakayanin mo kasi mahal mo ko. Ano nangyari? Hindi ko alam. Alam mo, Oliver, umalis ka na lang. Iiwanan mo rin naman ako, di ba? Pas ngayon mo na gawin. Pero Gemma, Please. Please lang, umalis ka na. Binibigay ko na sa'yo kung anong gusto mo. Oliver, malaya ka na sa akin. Malaya ka na sa lahat. Sobrang nakonsensya ako sa ginawa ko. Pakiramdam ko, mas lalo ko lang pinalala ang sitwasyon ni Gemma. May iniinda na nga siyang sakit sa katawan, pati puso niya, nasaktan ko rin. Pero di ba mas masasaktan ko siya kapag nagkunwari akong masaya pa sa kanya? Mas masakit kapag sinasabi ko ang salitang mahal kita pero hindi na pala yun ang gagaling sa puso ko. Mga salitang nakasanayan ko na lang sabihin. Ewan ko, naguguluhan ako. Pakiramdam ko, ako na ang pinakamasamang tao sa buong mundo. Pakiramdam ko, niloko ko si Gemma na ang totoo lang naman talaga, napagod ako sa pag-aalaga.
Alam ko naman na hindi ako mapapakali sa ginawa kong pakikipaghiwalay kay Gemma. Na hindi ako magiging masaya. Hindi rin ako makakahinga. Ang tanga ko lang, 'di ba? Nakipaghiwalay ako kahit na alam kong yun ang pinakamalaking pagkakamali na gagawin ko. Pero wala. Naunahan ako ng pagod, ng pagkasawa, ng takot. Kaya hayan, nakasakit tuloy ako ng ibang tao. Sinubukan ko mag-focus sa trabaho. Maliban sa gusto kong makaiwas sa lungkot na nararamdaman ko, kailangan ko ring bumitaw o bumawi. Nawala na nga sa akin si Gemma, baka pati trabaho ko, mawala na rin sa akin. Kaya lang habang tumatagal, palala ako ng palala. Parating lutang, wala sa sarili. Hindi makatulog. Parating lito sa mga desisyon sa buhay. Sobrang namimiss ko na kasi si Gemma. Pero kailangan kong panindigan ang ginawa kong pag-iwan sa kanya. Uy, Hmm. nakakailang bote ka na. Tama na yan. Ba, buong pigilan. Pa ako lasing. Ay, nako. Ikaw ang nakipaghiwalay. Pero ikaw ang nagkakaganyan. Ano ba kasi talaga yung gusto mo mangyari, ha? Ewan ko. Di ko alam. Akala ko kapag nagkahiwalay kami ni Gemma, kahit pa paano, gagaan yung pakiramdam ko. Jesus. Pero hindi ganun yung nangyari. Alam mo yun, yung parang mas lalo pang bumigat yung nararamdaman ko. Teka, ha? Nagsisisi ka o nakokonsensya ka? Hindi ko talaga alam. Ay, nako. Alam mo, isa lang ang solusyon dyan sa problema mo. Makipag-usap ka sa kanya. Para saan pa? Iniwan ko na siya, di ba? Sinaktan ko na siya. Anong mukha pa yung maihaharap ko kay Gemma? Yan. Diyan ka parati nadadali eh. Diyan sa pride, diyan sa ego mo. Hindi yun, Rick eh. Kung ikaw, iniwan ka ng taong mahal mo, gugustuhin mo pa rin ba na makita siya? Di ba hindi na? Di ba magagalit ka na sa kanya? Pero kung tatanungin ka ngayon, sige, gusto mo pa bang makipagbalikan? Oo, sige. Iibahin ko yung tanong, ha? Mahal mo pa ba? Oo naman. Hindi naman nagbago yun eh. Yun naman pala eh. Ba't hindi mo balikan? Yung totoo? Oo, mahal ko siya. Pero hindi ako sigurado kung kaya ko pa siyang panindigan. Hindi ko alam kung handa ko bang harapin yung responsibilidad na alagaan siya. Kasi hindi naman ganun kadali lahat yun eh. Pare, di ba kapag mahal mo, kakayanin mo kahit ano. Ikaw na nagsabi, mahal mo pa rin. Kaya ibig sabihin, kaya mo magtiis. Ba't hindi mo magawain ngayon? Naguguluhan ako eh. Rick, ayoko na siya masaktan. Ayokong siya yung mahihirapan dahil lang sa nangyayari sa akin. Mahal ko siya pero naguguluhan ako eh. Pare, Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. tama na. Ayoko siya mawala sa akin pero ganito yung ginawa ko. Iniwan ko pa rin siya. Tama na, pare. Nagtuwag ako eh. Kaso nga lang, tukas talaga yung nararamdaman ko. Parehas na kami mahihirapan kapag nagkunwari ako. Alam mo, pare ha, kung ako sa'yo, sarili mo muna yung isipin mo. Hindi ka pwedeng bumalik sa kanya kung nagkakaganyan ka. Paano kung mahuli ako? Paano kung kailan handa na ako? Saka wala na pala akong babalikan. Kung ganyan niya mangyayari, yan yung tinatawag natin na na consequence. Yun ang kailangan mong harapin dahil sa ginawa mo. Sinubukan kong gumawa ng paraan para malaman ko
kung ano ang kalagayan ni Gemma. Kung kumusta na ba siya. Kung ano na ang ginagawa niya. Sa loob kasi ng 2 buwan simula nung nagkahiwalay kami, wala na akong nabalitaan sa kanya. Kaya nga siguro para akong nababaliw dahil yun na ang pinakamatagal na hindi ko man lang narinig ang boses niya. Alam ko naman na hindi ko na siya dapat istorbohin. Ako nga to nakipaghiwalay, 'di ba? So bakit ko pa nga ba siya iistorbohin? Pero hindi ko rin naman natiis sa bandang huli. Kinulit ko ng kinulit si Eunice. At tulad ng sinasabi ko sa sarili ko, sinabi rin ng pinsan ko na hayaan ko na lang si Gemma. Anong ginagawa mo rito? Nasaan si Gemma? Nandito ba siya? Umalis ba? Anong oras darating? Bakit mo tinatanong? Alam ko na. Bala ka makipagbalikan, no? Ayos ka rin ah. Pagkatapos mong iwan, babalikan mo? Parang awa mo na, Shane. Gusto ko makausap si Gemma. Gusto ko malaman kung kumusta na siya, kung ano na yung lagay niya. Gusto mong malaman kung ano ang lagay niya? Ako na lang ang magsasabi sa'yo. Alam mo bang ilang linggo na siyang nasa ospital? Ano? Tapos ngayon nagulat ka. Pwede ba? Tantanan mo na ang kapatid ko. Alam mo naman na hindi siya pwedeng ma-stress. Hindi siya pwedeng maging masyadong emosyonal. Pero yun ang eksaktong binigay mo sa kanya. Mahal ko si Gemma. Mahal? Yun ang mahal sa'yo? Hindi ka pala lalaki magmahal eh. Pinagkatiwala ko sa'yo ang kapatid ko. Kasi umasa ako na aalagaan mo siya. Mamahalin mo. Pero puro mga kabaliktaran lang ang binigay mo. Sa ospital si Gemma? Wag na. Tigilan mo na siya. At wag ka nang magpapakita sa kanya. Umalis ka na rito. Anong ginagawa mo rito? At paano mo nalamang nandito kami? Gumawa ako ng paraan. Hindi. Umalis ka na dito. Shane, please, payagan mo na ako kahit sandali lang. Hindi nga kasi pwede. Bakit ba ang kulit mo? Umalis ka na nga. Ate, hayaan mo na lang siya. Ano? Hindi. Pagkatapos ng ginawa niya sa'yo, sa tingin mo hahayaan ko siyang makausap ka? Hindi. Hayaan mo nang mag-usap kaming dalawa. Sige. Iwanan ko muna kayo. Kumusta ka na? Ilang linggo ko na raw nandito sa ospital. Ano bang ginagawa mo rito, ha, Oliver? Para kumustahin ka. Para humingi ng tawad. Gemma, patawarin mo ko. Hindi ko sinasadya na saktan ka. Dapat hindi kita iniwan eh. Dapat mas pinag-isipan ko muna yung lahat ng gagawin ko. Ng mga sasabihin ko. Dapat hindi kita sinaktan. I'm sorry. Oliver, mas masasaktan ako kung nagsinungaling ka sa akin. Kung nagkunwari kang masaya ka pa kahit hindi na talaga. Kaya alam mo, kahit sobrang sakit ng ginawa mo, papasalamat pa rin ako sa'yo. Kasi nagpakatotoo ka eh. Doon ko napatunayan na totoong mahal mo nga talaga ako. Mahal pa rin kita hanggang ngayon. Oliver, ayokong balikan mo ako kasi nakukonsensya ka. Kasi naaawa ka sa akin. Kung ganun yung nararamdaman mo, please lang. Please lang. Huwag mo na akong balikan. Hindi. Babalik ako kasi mahal kita. Gusto ko parati kitang kasama. Sa lahat ng hirap na nararanasan mo, gusto kong damayan ka. Oo. Kahit sobrang hirap, dahil sa mga pinagdaanan natin, hindi ko pa rin pala kaya na hindi kita kasama.
Kapag totoong mahal mo talaga, kahit anong mangyari, babalik at babalik ka pa rin sa kanya. At ganun ang nangyari sa akin. Si Gemma pala ang kumukumpleto sa akin. Siya ang nagbibigay buhay sa akin. Ang nagbibigay ng rason para pagbutihin ko ang mga ginagawa ko. At bilang patunay na mahal ko siya, nagdesisyon akong may ibigay sa kanya na alam kong malaki ang maibibigay sa kanyang tulong. Sigurado kang dito mo gustong tumambay. Baka masinagan ka ng araw, umitim ka pa. Okay lang ako. Maganda na rin yung paminsan-minsan nakakalanghap ako ng sariwang hangin. Baka ikaw ang ayaw at takot maarawan dyan. O hindi Saka ginagamit ko yung tulad ng sabon ni Eunice, yung white rose papaya. Kasi sabi niya, may kasama na raw yun na vitamin B3. Kaya papaya puti in as early as 7 days with regular use. Ano ba yan? Nahahawa ka na rin sa pinsan mo. Alam mo, namiss ko tong lugar na to Simula nung dito kita sinagot, naging paborito ko na tong lugar na to. Ako rin naman Kaya nga nung naghiwalay tayo, araw-araw ako nandito. Ang pakalma. Babe, sigurado ka ba sa desisyon mo? Na idodonate mo yung kidney mo sa akin? Oo naman. Babe, kasi kinakabahan ako Kinakabahan ako sa pwedeng mangyari. Paano kung may mangyari sa'yo habang nasa operasyon tayong dalawa? Paano kung hindi pala maging maayos ang lahat? Paano kung... Babe, kalma lang. Alam ko yung ginagawa ko. At gusto ko to. Kilala mo ako. Hanggat may kaya akong gawin para tulungan ka sa sitwasyon mo, gagawin ko. Pwede kitang maligtas. Ang hinihintay na lang natin kung pwede pa talaga ako mag-donate sa'yo. Paano kung hindi? Huwag mong isipin yan. Positive lang dapat tayo. Magiging okay din ang lahat. Dapat lang kasi kapag naging successful ang operasyon, may gusto akong gawin. Gawin? Ano naman yun? Bigla ako kinabahan Parang kanina lang ang tapang ko Ano bang meron? Bakit? Kasi, babe, gusto ko magpakasal na tayo. Anong sinabi mo? Magpapakasal na tayo. Teka lang, babe. Sigurado ka ba dyan? Ngayon lang ako naging sigurado sa buong buhay ko. Babe, ayaw na kitang pakawalan. Ayoko na may dumaan na araw na hindi kita kasama. Maraming beses ko napatunayan na sobrang mahal talaga kita. Kahit ganito na yung sitwasyon ko? Babe, gusto mo pa rin akong pakasalan? Oo. Hihintayin muna natin na maging maayos ka. Saka tayo magpapakasal. Pero sa tingin ko, di yata ako makakapaghintay Parang ngayon pa lang, gusto na kita maging asawa. Kung papayag ka, magpakasal na tayo. Kung gusto mo, bukas na Pwede ba yun? Alam mo, marami kaya tayong aasikasuhin pag nagpakasal. Sige, ganito na lang. Ako yung mag-aasikaso ng lahat ng yun. Kapag naayos ko na, magpapakasal na tayo. Kahit sa West lang muna. Saka na yung sa simbahan kapag babuti na yung kalagayan mo. Ito naman, nagpaplano ka na agad. Hindi mo pa nga ako inaaya Teka, tanungin mo muna kaya ako. Kailangan pa ba? Oo naman. Tanungin mo muna ako, tapos pag-iisipan ko ng mabuti. As in yung sobrang mabuting pag-iisip. Kaso, wala akong dalang singsing Ano naman ngayon? Sige na, tanungin mo na ako. Kasi nga pag-iisipan ko pa yan ng mabuti. Sige. Babe, Ano yun? will you marry me? Yes. Okay. Akala ko ba pag-iisipan mo pa? Matagal ko na pinag-isipan yun.
At tandaan mo lang na kahit anong mangyari, wala akong ibang pinangarap kundi ang makasama ka lang. Ang mapasaya ka. Dahil sa'yo, pakiramdam ko, kaya ko ang lahat. Dahil ang alam ko, kahit anong mangyari, tanggap mo pa rin ako. Mahal na mahal kita. Babe, isa ka sa mga rason kaya lumalaban ako. Mahal na mahal din kita. Wala naman nagsabi na pumasok sa isang seryosong relasyon. Tulad ng sinabi ko, kailangan mo ng tibay ng loob at paninindigan. Hindi lang pwedeng pagmamahal lang. Pero minsan, okay lang din mapagod. Okay lang makaramdam ng pagdududa, ng mga desisyong hindi ka sigurado, dahil tao lang naman tayo. May mga pagkakataon na nagiging mahina tayo. Pero ang isa sa mga natutunan ko kapag mahal mo, hindi siya basta mawawala sa sistema mo. Bumalik ako kay Gemma hindi dahil naaawa o nakukonsensya ako, kundi dahil mahal ko talaga siya. At handa na akong samahan siya sa hirap man o ginhawa. Naging donor pala ako ni Gemma. At naging successful ang operation naming dalawa. At ngayon, masaya na kaming nagsasama bilang mag-asawa. Oo, nagkaroon na rin kami ng happy ending sa kabila ng lahat ng pinagdaanan namin. At nangangako na habang buhay, masayang magmamahalan. Yours truly, Oliver. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampagood vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com. O di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.